Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, email lang kayo sa bio ko or message lang kayo dito sa channel ko or comment lang. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi putyo-putyo, hindi networking, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental, hanggang ngayon nagninegosyo pa rin. Ang topic natin ngayon mga kanegosyo, tungkol sa taho vendor na nagtitinda sa mayaman na market or BGC. Ito, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Sa mga nagninegosyo naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit ka nalulugi or hindi lumalaki ang negosyo mo. Way back 2015 mga kanegosyo, naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Bakit sari-sari store? Kasi madali buksan, hindi ako marunong magluto. Actually mga kanegosyo, pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP. May 5 existing na sari-sari store doon. Sa aming 6 mga kanegosyo, ako yung pinakamahal magbenta. Mahal lagi ako ng 5 piso, 2, 3. Ang community pala na pinaglilingkuran ko, college student. Ang college student na pinaglilingkuran ko galing din sa alma mater ko, sa TIP din. Nagkataon mga kanegosyo, nasa market ako na may pera yung community, na kahit mag-markup ako na malaki, kaya nila magbayad. Basta malupit naman yung serbisyo. Alam to ng mga customer ko, malupit naman yung serbisyo, kaya nakapag-markup ako sa kanila na malaki. Pero kapag nasa community ka na mahirap, kahit piso pa markup mo dyan, 2 lang. Walang masama sa masa kasi nagtitipid sila, budgeted lang yung pera nila. Targetin natin yung community na may pera. Tulad na lang ni kuyang nagtitinda ng taho. Ang tinatarget niya yung nasa BGC malapit or nakapaligid sa BGC. Di ko nga alam kung BGC ba talaga yan eh. Basta nasa park sila. Na kahit mag-mark up si kuya na nagtitinda ng taho, okay lang. Dahil yung community naman na pinaglilingkuran niya, merong pera. Kesa naman na sa community ka na puro nagtitipid yung mga tao, mas mahirapan ka makapag-mark up. Kasi nga nagtitipid sila mga kanegosyo, hindi sila masama. Paglingkuran natin yung mga mayayaman mga kanegosyo, mamigay tayo sa mahihirap. At nakapokus lang si kuya sa taho, wala nang ibang tinda. Actually, ang yumayaman dito, yung may-ari ng distribution model kasi yan eh. Tapos commission base. Depende kung gaano karaming mabebentang taho ni kuya. Ayun yung kikitain niya sa isang araw. Pero wala kang makikitang tindang pizza, shawarma, or siomai, taho lang. Focus in one. At in-applyan to ng distribution model. Sa distribution model, doon lalo kumita yung may-ari nung gumagawa ng taho. Kaya kung magsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, hanapin yung community ng mayaman, scale up to sa level 2 business model. Pang-4, kailangan na nating gumawa ng original content. Kasama na sa trabaho natin bilang negosyante yan mga kanegosyo. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe mo naman ako, comment ka lang, sabihin mo taho. Kung nakainom ka na or nakakain ka ng taho.
heart mo na rin tong video ko. Bilang negosyante, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.